So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang magbigay sa inyo ng love advice upang magamit ninyo sa inyong mga buhay pag-ibig. So at this moment of time, magiging topic natin is mga bagay na maaari nyo pong gawin upang hanapin kayo ng isang lalaki at maging needy sa inyo ng sobra. Yes mga kamamay, alam ko, gusto nyo na mangyari to, yung tipong hahanap-hanapin kayo, magiging needy sila sa inyo. Okay, so kung gusto niyo mangyari yan mga kamamay, tapusin niyo po sana yung ating video na to sapagkat iisa-isahin ko pong i-share sa inyo ang mga dapat ninyong gawin upang hanap-hanapin at maging needy na sa inyo ang isang lalaki. Pero bago natin to simulan mga kamamay, may isa lang akong hinihiling at wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan o nakaka-relate kayo sa mga love advice na aking ibinabahagi sa inyo, sinishare, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din po kayo dito sa ibaba. Kaya kung nagawa nyo na po yan, mga kamamay, maraming salamat po at simulan na po natin ang topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung maaari nyong gawin upang maging needy o hanap-hanapin kayo ng isang lalaki? So, number 1, bigyan mo siya ng tinatawag na emotional comfort. Anong ibig sabihin nito kamamay? Emotional comfort? Opo, bigyan niyo po sila ng emotional comfort. Ibig sabihin, lagi kayong nandyan para i-comfort yung isang tao, yung isang lalaki. Yung tipong pag kinailangan kayo ng mga yan, nandyan kayo palagi. Ready at handa kayong makinig, magbigay ng payo kung kinakailangan. Pero kung halimbawa, gusto lang naman niya ng something na, okay, someone na makikinig, so dapat nandiyan ka para makinig para sa kanya, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga hinaing. Sa madaling sabi, yung comfort niya, yung emotional comfort niya, kailangan ipinararamdam din po ninyo. When times na dumating, kapag may problema siya, kailangan nandiyan kayo para makinig, para tulungan siya. Hindi yung nagsasabi siya ng kanyang problema, lumalayo ka. Nagsasabi siya ng problema niya, tinataboy mo siya. Hindi ganun ang emotional comfort. At yun ang paraan mga kamamay, pag naibigay niyo po yung kanyang kagaanan ng loob habang niyayakap niyo sila. Okay? So doon po kayo hahanap-hanapin at magiging needy sa inyo ang isang lalaki. Okay? Kaya pag may mga pagkakataon mga kamamay na ang isang lalaki, ang inyong asawa, ang inyong partner ay malungkot, so tanungin nyo, sabihin nyo sa kanya at siguraduhin ninyo na ready kayong makinig, nandiyan kayo para i-comfort siya. So napakagaan sa feeling, napakasarap sa pakiramdam pagdating sa isang lalaki, yung merong isang tao, isang babae na handang tulungan siya at nandiyan at handang makinig sa mga oras na kailangan niya ng kausap. Kaya nga yung iba minsan nagkakaroon ng third party, di ba? Kasi pag na-comfort ng ibang lalaki o ng ibang babae, yung isang tao, na-focus yung attention doon sa nagko-comfort. Kaya mga kamamay, kung gusto nyong hanapin o maging needy sa inyo ang isang lalaki, kailangan magaling kayong mag-comfort, especially lalo na sa inyong mga asawa at sa inyong mga partner. Ipakita nyo na kakampi kayo. Ipakita nyo na magkatulong kayo sa lahat ng hamon ng buhay. Sa ganyang paraan, titibay ang inyong relasyon. Malamang sa malamang, lagi kanyang hahanapin. Pag dumating yung time na may problema siya, na meron siyang isipin, ikaw kaagad yung kanyang hahanapin at magiging needy lalo siya sa inyo. So, number 2, ipakita mo yung side na hindi niya makita sa iba. Yes, mga kamamay, ipakita mo yung genuine na ugali mo, yung genuine na kakayahan mo na hindi niya makita sa iba. Yung tipong, ibig sabihin, halimbawa, kung nasasabi naman sa inyo nung lalaki kung bakit sila naghiwalay ng ex niya dahil sa ganitong ugali, ipakita mo na kakaiba ka doon, kakaiba ka sa ugali niya. Yung ibang mga lalaki, once na sila ay nasaktan, iniisip nila na baka pare-parehas ang ugali ng mga babae, nakakadala o nakakapagod magmahal. So ipakita mo yung side na hindi kayo pare-pareho, hindi pare-pareho ang mga babae. Pakita mo sa kanya yung ugali mo na kakaiba sa iba. Okay? At hindi siya nagkamali ng pagpili. Sa paraang yan mga kamamay, magiging
komportable muli ang isang lalaki. At kapag naging komportable muli ang isang lalaki pagdating sa kanyang nararamdaman, naging tiwala ulit siya sa isang babaeng kagaya mo dahil sa kakaiba nga ang ugali mo. Hindi ka kagaya ng mga dumaan sa kanyang buhay na toxic ang ugali ng kanyang mga nakarelasyon at ngayon ikaw nandiyan ka para baguhin nga yung mindset niya na hindi lahat ng babae is kagaya nung nanakit sa kanya at ginagawa mo kung ano man yung kakaiba mong ugali na hindi niya makita sa iba, sa madaling sabi, mapofocus siya sa iyo, maging needy siya sa iyo, ikaw lagi ang kanyang hahanap-hanapin sapagkat ibang version ka, kakaiba ka kaysa doon sa kanyang mga babaeng dumaan sa buhay. Kaya mga kamamaya, ipakita niyo po yung kakayahan, katangian ninyo na hindi niya nakita sa iba. So next, number 3, magkaroon ng sariling buhay at goals. Yes, mga kamamay. Hindi pag sinabing nasa relasyon kayo, kailangan nyo nang ibigay lahat ng oras ninyo sa kanila. Itoon ang inyong focus sa kanila. Sa akin lang, kailangan naka-ready lang kayo in times na meron silang problema, nakikinig kayo sa kanila, pero hindi ibig sabihin ito dapat lahat ng oras ibinibigay nyo sa kanila. Alalahanin nyo, dapat meron din kayong sariling buhay at goals. Meron din kayong ginagawa, meron din kayong pinagkakaabalahan, meron din kayong trabaho na kailangan pagfokusan. Di ba? At also, ipakita nyo rin na meron din kayong buhay sa labas ng inyong relasyon. Ibig sabihin, hindi lang kayo nakadepende ng saya sa isang lalaki. Hindi lang kayo nakadepende sa kanya. Yung tipong pag nag-away kayo, maghapon ka ng malungkot. Yung tipong pag nagkatampuhan kayo, maghapon ka ng nagmumukmok. Hindi po ganun mga kamamay. Kailangan ipakita nyo rin sa isang lalaki na meron kayong sariling buhay. Yung tipong kaya nyo rin makasurvive kahit hindi nyo kasama yung lalaki. Kaya nyo rin ngumiti kahit hindi kayo magkasama ng lalaki. Yung tipong kaya mong makimingil sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga kapatid. Okay? Huwag mo silang itakwil. Yung iba kasi dyan, nagkaasawa lang, nagkajowa lang, hindi na nagbigay ng oras sa mga kaibigan. Okay? Kahit niyayayang sumimba, kahit minsan lang sa isang buwan, ayaw samahan. Dahil anong dahilan? Dahil lagi daw silang may lakad ng kanyang asawa. Pero nung nagkaaway, nung nagkatampuhan, ano ngayon? Hinahanap yung mga kaibigan mo dati na nagyayaya sa'yo, pero ni isa, wala ka nang makontak, hindi ka na rin samahan dahil nga naubusan ka na ng oras sa kanila noon. Kailangan balansehin nyo rin po ang buhay. Balansehin nyo rin po ang oras ninyo. Huwag lang kayo masyadong nakafocus sa isang lalaki. Kailangan may goals din po kayo. At yung goals ninyo, hindi lang para sa isang lalaki. Oo, karamihan dapat ng oras ninyo nasa kanya. Pero sinasabi ko, hindi dapat lahat. Okay, may mga pangarap din po kayo, alalahanin ninyo. Hindi yung nagkaasawa lang kayo, nagkapamilya lang kayo, inalis nyo na yon. Okay? So mga kamama, yung mga pangarap ninyo, kung kaya namang isingit po ninyo. 'Di ba? Kung gusto niyo makarating sa ganitong lugar, pwede niyo gawin 'yon. Kasama ang asawa mo, kasama ang mga anak ninyo, pwede po 'yun mga kamamay. O kaya naman halimbawa hindi available yung asawa mo, pwede kayong lumabas, mag-anak o pwede kayong lumabas kasama ang mga anak mo. 'Di ba? Halimbawa, pangarap mo na pumunta sa Tagaytay, halimbawa lang naman, syempre, pag may mga pamilya na nga naman, yung kahit mga ganong simpleng mga lakad, parang nakakaano na yun, nakaka-satisfied na sa damdamin, di ba? So, yung pangarap mo, diba, karating makasimba sa ganitong klase ng simbahan. So, isama mo yung mga anak mo kung hindi available ang asawa mo. Basta ipakita mo lang sa kanya na meron ka ring sariling buhay. Hindi yung nagmumukmuk ka lang sa bahay, hindi yung naghihintay ka lang ng oras sa kanya, hindi ka makalis ng bahay dahil wala kang pera. Siyempre, demiskarte ka. Di ba? Kung may pangarap ka, demiskarte ka, pag-ipunan mo, huwag ka masyadong check out dyan. Alright? So, kailangan ipakita nyo rin sa isang lalaki upang maging media sila sa inyo. Kailangan na meron kayong sariling buhay at goals sa inyong buhay na kahit hindi nyo kasama yung lalaki, nagagawa rin po ninyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, pag nakita ng isang lalaki na, teka lang, kahit pala hindi niya ako kasama, meron pala siyang sariling buhay. Pwede pala siyang lumabas, pwede pala din siyang makimingil sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga mahal sa buhay. So, ang isang lalaki is hahanapin ka. Okay, sabihin niya sa iyo, babe, tayo na lang ang lumabas. Kaysa kasama mo pa yung mga kaibigan mo, kasama mo pa yung kung sino-sino, ako na lang. So, magiging needy sa inyo ngayon ng isang lalaki. Hahanap-hanapin ka niya.
Kasi makikita rin niya sa sarili niya, yung isang lalaki na, dapat pala nga ako yung nagbibigay ng oras. Baka masyado na ako nagiging busy. So ako na lang yung gagawa ng paraan, adjustment para sa aking asawa. So sa ganung paraan mga kamamay, hahanap-hanapin ka ng isang lalaki. Mag-a-adjust siya at magiging needy sa inyo. So yun lang muna, kahit ilan lang yan, makakatulong po yan mga kamamay sa inyong buhay pag-ibig upang hanap-hanapin at maging needy sa inyo ang isang lalaki. For more love advice and tips tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din po sa ibaba. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.